Ito ay kwento ng isang itim na uwak. May isang uwak na nakatira sa kagubatan. Masaya ito at kontento sa kanyang buhay. Ngunit isang araw sa kanyang paglipad, nakakita siya ng isang magandang swan at sobrang puti nito. Napaisip ang uwak at nasabi sa sarili niya na siya ay napakaitim at siguro ang swan na ito ang pinakamasayang ibon sa mundo. Kaya siya ay lumipad papunta sa swan at ipinahayag ang kanyang saloobin. Sumagot ang swan sa kanya. Pakiramdam ko rin dati na ako ang pinakamaswerteng ibon. Subalit nakita ko ang isang loro na may 3 napakagandang kulay. Ngayon, sa tingin ko ang loro ay ang pinakamasayang ibon sa mundo. Kaya lumipad ulit ang uwak papunta sa loro para tanungin ang saloobin nito. Sumagot ang loro at sinabing, masaya ako sa buhay ko dati hanggang sa nakakita ako ng peacock. 3 lang ang kulay ko ngunit yung peacock ay may napakaraming kulay na sobrang ganda. Kaya lumipad ulit ang itim na uwak at naghanap siya ng peacock pero wala siyang makita sa araw na yon. Isang araw habang napadaan siya sa zoo, may nakita siyang isang peacock na nasa kulungan. Kaya lumipad siya papunta dito at nakita niya na sobrang dami ng tao ang tumitingin sa kanya. Nang nakaalis ang mga tao, pinuntahan ng itim na uwak ang peacock. Sabi niya dito, ikaw ay lubhang napakaganda. Araw-araw libo-libong tao ang pumupunta dito para makita ka. Ako, pag nakikita ako ng mga tao, lagi nila akong pinapaalis. Minsan binabato pa nila ako. Ikaw na siguro ang pinakamasayang ibon sa buong mundo, sabi nito sa kanya. Sumagot ang peacock. Akala ko dati na ako ang pinakamaganda at pinakamasayang ibon sa buong mundo, pero dahil sa aking taglay na ganda, nakakulong ako dito sa zoo. Matagal na akong nandito, pero napansin ko na ikaw lang uwak ang hindi nakakulong dito sa zoo. Sa mga dumaang araw, naisip ko na kung sana naging uwak na lang ako kagaya mo. Masaya akong makakalibot kahit saan ko gusto at makakapunta sa mga magagandang lugar. Ako'y magiging malaya. Lumipad ang itim na uwak at naisip niya na kontento na siya sa kanyang sarili at naintindihan nito ang kahalagahan ng hindi pagkumpara sa iba. Sa buhay, lagi nating ikinukumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Dahil dito, tayo ay nagiging malungkot sa buhay. Di natin pinapahalagahan kung anong binigay ng Diyos sa atin. Dapat matuto tayong maging masaya sa kung anong meron tayo, sa halip na tumingin sa kung ano ang wala tayo. Meron laging isang tao na merong higit o mas kaunti kaysa sa atin. Ang taong kontento sa buhay kung anong meron siya ay ang pinakamasayang tao sa mundo at lubos na nasisiyahan sa mga biyayang bigay sa kanya ng Diyos. Maraming salamat sa iyong panunood sa video na to.